Inihahandog ng Ilog at PUP Department of Performing Arts. Talansyag, kagilaginanas ng kasinungalingan tungkol sa isang inimangking bayan, Tereneo Villanueva. Isang malikhaing thesis ni na Faye Angeline Aranas, Kenny Clarice Burcia, John Collins Katubig, Rio Carcentenia, at Tess Annalyn Barcila para sa pagganap, at ni Erica Milcamacho para sa pamamahala ng entablado. Sa direksyon ni na Emma Esguera at Mark Masadreño, sa pagtubad ni Assistant Professor Davidson G. Oliveros, at sa pakikipagtulungan sa PAIR 209 Production Management ng Bipea Tutu, sa ilalim ng patnubay ni Assistant Professor Davidson G. Oliveros. Ilan sa mga trigger warning. Ang pagtatangkad ay R13. May ilang eksena na naglalaman ng mga sensitibong paksa tulad ng karakasan, inustisya, trauma, at mga abuso na maaaring hindi angkop para sa mga batang may edad na 12 pababa. Kinakailangan ng patnubay ng magulang o ng mga nakatatanda. Mayroon ding malalakas at biglang tulong na maaaring makabahala o magdulot ng matinding damdamin sa ilang mananood. Kung may pagkakataon na hindi komportable, maaaring humingi ng tulong sa ushers upang magabayan sa paglabas ng tanghalan. Hindi mananakaw, naman. Pinagalimang may pagmamalaki panahon may lumipas. Tumutuloy sa nakaraang pinagmulan ng aking buhay. Nagpapatibay, may katiyakan. May paglilabang pagnanasa at tuklasan kung sino, ano, at paano nagsimula ang pag-usbong ng nakaraan tungo kasalukuyan. Ngunit papanganib ang masilaw sa lindik ng isang buwan ng isda. Dito nagsisimula ang pagsasamantala gawa ng pagkakuhaw ng isang bansang pilit ng mahanap ng sariling anino sa ilalim ng malupit na sikat ng araw ng kolonyalista. Sapagkat mas madaling pasunurin ng isang taong hangad ay makakita ng bayani. Kahit ang bayaning iyon ay kinurba lamang mula sa maruming putik ng kasinungalingan. Sa pagsisikap nating magkaroon ng mararangal na patas at matatandang tradisyon, naging biktima tayo ng sarili nating pag-asa. Nilustay ang ating tiwala upang lumikha ng isang huwad na identidad. Isang Pilipinong dakila dahil sa mga batas na hindi naman sinulat. Pinuno ang mga puwang ng kasaysayan mula sa mga pahinang gawa-gawa. Dahil mas kapuri-puri ang yakap ng isang magandang alamat kaysa sa hapdi ng katotohanan tayo ay pilit kinikilala ang sarili. Sa gitna ng sining na ito ng panlilito, sa likod ng bawat peking manuskrito at bawat peking bayani, ay isang aninong may hawak ng kanulat. Isang taong naging arkitekto ng ating kolektibong gunita, ang nagpalipad sa kalangitan ng ating pagkaligaw upang itayo ang batayog na dali sa hangin. Ang kwento ng taong nagpinta ng ating nakaraan gamit ang tinta ng pandaraya, si Jose E. Mato.
Tiniyak ko yun noong ako'y nabubuhay na. Nasa harapan ninyo ako ngayon upang sagutin ang mga paratang tungkol sa akin. Nagtagumpay akong ikubli ang aking pangalan sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, kinakalag ka dito sa putika. Maligaya na sana ako nananahimik dito sa tinatawag ng kabilang buhay. Ako, na mula sa nakaraan, may kailangan muling magbalik at magpangang tulad ng pinakaibig kong kasaysayan. Nagsimula ang interes ko sa kasaysayan ilang taon pagkaraan ng ikalawang mga pandaigdig. Namalas ko ang buho ng mga gusali, ang luksod na pinatid ng paglalabanan, at tinanong ko ang aking sarili. Paano makababangon ang bansang ginutay-gutay ng digmaan? Makapaglakbay na ako noon sa maraming panig ng daigdig, at sa aking paglalakbay, natuklasan kong ang mga bansang matatapat at malakas ay ang mga bansang may malinaw na pagkagagawa sa kanilang nakaraan. Ng mga araw na iyon, may kung anong pwede sang maging sa akin para harapin ang tanong. Sino ang Pilipino? Ano ang mga Pilipino? Nasa tanong na ito sa palagay ko ang susi sa muling pagbangon ng bansa. Ang paghahanap ng sagot sa tanong na ito ang nagtulak sa aking pag-aralan ng kasaysayan ng Pilipinas. Kasaysayan ang aking musang pinakaibig. Ang pagkahumaling ko sa kasaysayan ay tulad ng pagkapiling ng tagasindigan ng para sa daan noong wala pang kuryente. Isang nilikhang pantakip-siling. Kumikilos ako sa mga sindaling, unti-unting namulutang sa daan ng mga alin ng gabi. Tagasindi ako ng mga ilawan sa daang magsisilbing pananda sa mga kaluluwang manlalambay kung gabi. Ang kasaysayan ay nakaraan. Ang nakaraan ay gunita. Ang gunita ay mapanlinlang. Ang kasaysayan ay batay sa tala ng nakaraan. Ang nakapaghiwalay ng mga tala ang siyang may tinig sa kasaysayan. Ang may tinig lamang, ayaw ang mga mangyarihan. Yaw ang malalakas, yaw ang nakapaghiwalay. Ang bawang kasaysayan ay kasaysayan ng mga pangyarihan na malalakas ng mga pagiging-babang. Ang mga walang kapangyarihan, ang mahihina, ang mga nagpapailalim ay mga walang tinig, mga walang kasaysayan, na natiling nakasadlak sa dilim. Tuwag kami naliwanag. Pagulay kami ng liwanag! Iligtas kami sa kadiliman! Mahal ko ang kadiliman. Ngayon din ang aking debosyon sa kasaysayan. Ang mga pagsisikap ko ay paglilikha ng mga pulo ng liwanag sa mahabang dilim. Iligtas kami mula sa kadiliman! Isiwalat ang aming kasaysayan! Isisiwalat ko ang lahat sa inyo. Ngunit kailangan ko ng katahimikan. Nagtuon ako ng pansin sa kasaysayan ng Pilipinas bago dumating ang mga mananakop mula sa kanluran, ang mga Espanyol at Amerikano. Pinag-aralan ko ang aklat na binabasa ng mga estudyante sa kolehiyo at pinanlumuan ko ang napakaikling impormasyong aking natutusan. Ang mga mamamayang walang kasaysayan ay mga mamamayang walang kaluluwa. Kailangan natin tuklasin ang ating kaluluwa at bigyan ng tinig ang nakaraan. Nauuninagad ko ang mga bulong-bulungan. Makasabi-sabi ng taligalain na sa aking panawagan. Noong dekada na akong patay, ngunit ang mga salita ay tila sa lamaka. Ang mga tanong at pag-usisa ay parang mahiyang may bertud na nakapagpapabangon sa mata. Dekada 60 noon, sa tulong ng isang matandang historiador, unti-unting nagpabugi sa aking isip ang mga tanong at pagkuligan. Ano pa ang gusto mong matuklasan? Matagal mo na mong pinag-iisipan ang kasaysayan
ba ng tao ang dayuhan dito sa akin? Naunawaan? Kay bawat pandarayuhan, mas mataas ang uri ng mga bagong dating kaysa dalatan. Kaya umurong sa kabulukan ng mga nauna. Kaya ang mga bagong dayuhan ang naiiwan sa dalampasigan. Ang mga sinaunang Negrito ay nahalinha ng Indonesia. Ang Indonesian A at B. Tapos ng mga Malay. At hindi ka naniniwala. Kailangan ng pag-aralan pa ng mas malalim. Halimbawa, anong ebidensya ang nagpapatunay na ang mga naunang tao dito sa Pilipinas ay mga kulot ang buhok at maiitim ang balat, tulad ng mga Negrito na tinatawag natin Aborigines of the Philippines. Eh kapag inilarawan ng silang unang tumumuhay, punong-puno ito ng mga puri na seremonya at ritual na parang bang napaka-organisado ng ating matandang lipunan. Eh paano na po ang konklusyon na mas mataas ang uri ng sibilisasyon ng mga Pilipino bago dumating ang mga Espanyol? Kapwa tayo guro ng kasaysayan. Alam natin ang disiplina ng larangang ito. Hindi basta-basta na isusulat o nagiging popular ang mga bagay na ito. Itong mga sinasabi mo, kahit napakaikli at napakasimple paglalarawan ng pamumuhay ng mga Pilipino bago dumating ang mga Espanyol, hindi ganoon-ganoon lang. Sinaliksik yan, pinag-aralan, sinuri ng mga eskolar at ng mga historian. Hindi lang ng mga Pilipino at hindi lang dito sa Pilipinas. Mga otoridad na buo ng mga bagay na pinaniniwalaan natin ngayon. Kaya dahil ba mga otoridad ay dapat na natin kasalanuran at ituring na parang mga banal na salita ng Diyos. Ganda! Hindi ganyan ang gusto kong Eh, sabihin. dapat patuloy natin tinatanong at sinisiyasat ang lahat. Una akong sabunan. Kuya, bakit hindi tayo magkakampi? Malaking gulo kasi ang gagawin mo. Eh, alam ko! Kailangan na mag-imprinta ng publikong textbook at mangutang muli sa World Bank para palitan ang lahat ng pinag-aaralan natin ngayon. Wala pa sumbali, pero iha mas seryoso ang gusto kong sabihin. Kung nakapagpalitan ng mga bagay na pinaniniwalaan natin ngayon tungkol sa nakaraan natin. Kailangan. Sa ngalan ng katotohanan, kailangan natin tuklasin ang lahat. Matagal ka na kamang binabagabang ng paksang ito. Bakit? Hindi mo subukan. Gawin mong disertasyon o kaya personal na misyon. Hihirapan. Nag-aalala ako kapag naiisip ko yung dami ng trabaho, parang nasisinang ako. Pero may kung magbubulong sa akin mga tawanan ng pag-aaral tungkol dito. Iha, tingnan mo. Walang ibang interesado sa problema ang sinasabi mo. Kung ako ang tatanungin mo, ang kapayakan mismo ng ating nakaraan ang pinakamalaking hamon para siya sa atin ito. Maaari kang makatuklas ng mga bagong detalye na makadaragdag sa kaalaman natin. Tiyak na makakatulong yun upang higit na maging masalimot ang malawang nakaraan. Ako siya. Handa akong tumulong. Lahat kami kasama mo sa faculty ng tulong, pero dapat mong tiyaking seryoso ka sa gagawin mo. Pareho ng pinag-iisipan kung paano ito gagawin. Magsisimula ako sa pamamagitan ng pagsisiyasat ng mga dokumentong pinagmula ng mga batos tungkol sa ating kasaysayan bago dumating ang mga mananakaw. Susuyurin ko isa-isa hanggang sa pinakadulo sa pinagmula ng lahat. Tutupasin ko kung paano nagsimula ang lahat ng ating pinaniniwalaan tungkol sa ating nakaraan. Hindi ka ba natatakot sa mga posible mong matuklasan? Hindi! Pag-aaralan ko ang aking kasaysayan. Iimbestigahan, sasaliksikin at susuriin. Ang kadiliman nito'y natatawag ko ng pinakamaliwanag na lente hanggang sa matangkal ang kanyang kahubaran. Aalisin ko ang mga sarot at alikabok ng maraming mga taon upang matanggal ang katotohanan. Ang investigasyon ko humantong sa akin sa isang di kilalang talapasan ng mga dokumento na nagpapalagay sa kanyang sarili isang historiador mula sa Negros, si Jose E. Marco.
kasalukuyang siglo. Katatapos lamang ng matagumpay na ang kanyang mga militar ng mga Amerikano para tuluyang lipin ang mga katubong kayong kinabalan. Tanggapin sila bilang bagong mananakop at tagapagligtas. O Dewey at Manila, that fateful 1st of May when you sank the Spanish squadron. In almost bloody fray and gave your name to deathless fate. O glorious Dewey say, why didn't you weigh anchor and softly sail away? Panahon niyon na lubang masigasig ang mga nananaliksik na Amerikano na tuklasin ang nakaraang kalumangunan nila mula sa pananakop ng mga Espanyol. Ikinalulungkot kong lubhang kaunti ang datos tungkol sa kanyang personal na buhay. Kaya ako, bilang isang mananalaysay ay sasandalin sa bisa ng aking isip upang maisadula ang lahat ng ito. Pepe? Pepe? Mahal? Napakakalat naman sa silid na ito. Pabayaan mo yung mga yan. Halika, may ipapakita ko sa iyo. Mga sulat na naman. Pepe, kailan ka pa magkakapanahon sa ibang bagay? Halos hindi ka na lumalabas pagkakali mo'y nalilimot ng mga iin. Tama ka lang sa kanan mo. Ang ginagawa ko ay para sa ating lahat. Ayoko magtalo tayo, pero hindi talaga kita maunawaan. Nililigtas ko ay ang kaluluwa nating lahat. Ang tinutuklas ko ay ang kaluluwa ng bansa. Ililigpit ko na ba itong damit mo? Tignan mo ang mga sulat na ito. Mga korespondensya na kailangan kong sagutin lahat. Alam mo, minsan, iniisip ko nga, sana may 15 o kahit mo ng 10 araw ng mga linggo. Para naman, tapos ko na, tagawain ito. Pepe, ang gusto ko lang naman ay mabuhay tayo ng karaniwan. Ang makasabay ka sa pagkain, makasama ka sa pangamasyal. Magpahinga ka naman. Alam mo, Concepcion, hindi dapat sumagi sa isip ko mga salitang yan. Nahitabi mo na ba mga sipin ng Renacimiento Filipino? Salamat. Marami ang humingi ng kopya ng aking artikulo. Ang tinutukoy niya ay ang Sierra Historia de las Islas de Negros desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Unang kontribusyon ni Jose E. Mato sa historiografiang Pilipino na ilathala noong 1912. Binasa mo. O ngayon, sabihin mo sa akin ang iyong palagay. Eh ano bang masasabi ko? Di ba ikaw ang maraming nalalaman tungkol sa mga bagay na yan? Kaya na magatubili. Pepe, marami kang pinagkakaabalan na hindi ko lubos mawatasan. Tingnan mo nga itong bahay natin. Hindi malinis ng mga muchacho dahil bawat sultan ng dokumento. Maraming nagkalat na papeles, manuskrito, burador, at kahit saan ka tumingin. May kontrata, kasulatan ng pinyag, pag-aari ng lupain, at sertipiko ng kamatayan. Ang gusto ko lang Gusto naman ko ay... ay sabihin mo sa akin ang iyong opinion tungkol sa akda. Talaga bang gusto mong malaman ang palagay ko? Hindi ko maubos maisip kung paano mo nalaman yung mga bagay na pinagsususulat mo. Mga tungkol sa nakalipas, tungkol sa pangyayaring may tagal-tagal nang naganap. Concepcion, ang lahat ay nasa masusing pananaliksik. Wala ka mong ginawa kundi ang magbasa. Kailangan kong saliksikin ng mga aklat na bihira na lamang matagpuan ngayon. Gaya ng Los Viajes para el País de los Negritos, Ilisionista Negros ni George Guzman Siete noong 1779. Walang ganong aklat! A short account of Islands of Panay and Negros ni John Lowry. Wala pang nakikitang kopya niyan. At Apuntes sobre Negros ni Nicolas Noni.
Ako ay sobre negros ni Nicolas. Siya pa lamang ang bumabanggit sa ganitong akda. Kala kong salaysay ang sarili kong kasaysayan. Hindi ko kailangan ng iyong anotasyon. Pasensya, Ginoo. Labis ako nadala ng aking pagkamuhi. Walang dapat nakilingan ng isang historiador. Hindi dapat makahiran ng kanyang damdamin o prejudice ginagawa ng pag-aaral na makapagsasalita ang nakaraan sa sariling tungkiling. Ito po ang manhin. Nakahanda ako makinig ni Pinyotan ko. Wala ka nang ginawa kundi ang magbasa. Kailangan kong saligsigin ng mga aklat na bihira na lang matagpuan ngayon. Gaya ng Visviales por el País de los Negritos, ito sa Isla Negros ni George Guzman Siete noong 1779. A short account of islands of Panay and Negros ni John Boney. At Apuntes sobre Negros ni Nicolas Doni. Saan mo pa kasi natuklasan ang lahat ng yan? Koleksyon ko. Kasama ng mga nirereklamo ng tambak ng papeles at manuskrito. Hindi mo pa pala binabasa ang liham ni Dr. James A. Robertson, no? Alam ko lang nilalaman nito. Iyak na tatanong na naman siya tungkol sa mga ipinangako kong manuskrito para sa pambansang aklatan at museo ng Pilipinas. So, gano'n na nga. Ipapadala ko sa kanya mga dokumentong ito. Sa balat pa ng bagoy nakasulat. Alam mo ba kung ano ang mga ito? Mga pambihira, antigo, ngunit napakahalagang dokumento. Pepe, bakit ganyan ang pagkakasulat? Ganyan talagang sinaunang pagsulat ng mga Pilipino. Tila tinta ng pusit ang ginamit. Nababasa mo? Naghihirapan. Teka, ano ba kasi nilalaman yan? Itong pinakamaikli ay tila panawagan. Parang dasal. Gusto mong basahin ko sa'yo? O ba't hala? Ikaw ang naibong Adan na nasa pakatayog mong pinagarapuan. Manaog ka. Manaog kasama ng makulay na pimahin ng iyong luto. Dasal na ba yun? Siguro, noong araw. Kailan mo ipapadala ang lahat ng yan kay Dr. Robertson? Kailangan sila ng madaling panahon. Hindi, makamuling bumalik na naman ang kartero na minalang panibagong sulat mula sa kanya. Ipagpamanhin ninyo, kailangan putulin ang tatlong ito. Dahil dapat nating malaman kung paano na sa kamay niya ang mga pambihira, antigo, ngunit napakahalagang dokumento. Kinapanayang si Marco sa mga dokumento ni Luther Parker, isang guro at mag-aaral ng kultura ng mga Bisaya. Ang paliwanag ni Marco'y iniliham ni Parker kay Dr. Robertson. Labis akong humahanga sa inyong sigasig, Ginoong Marco. Subalit, kung inyong mamarapatin, labis ko rin yung pinagtatakhan kung paano ninyo napasakamay ang mga dokumento ito. Hindi kayo maniniwala at di ako sasabihin yung gabagawa ko lamang ang kwento ito. Ano kung pag-ilagil sa mga ito sa kahit ibang paraang manuklasan? Nagpasama ako noon sa isang Tagalakas-Tilala, Negros Occidental. Sa isang kuweba na kung tawagin, Kamisan. Alam mo ba kung ano natagpuan namin ang aking giya sa loob ng kuweba? Sinasagot ninyo ako. Doon may inukit na isang kalabaw na may 6 na paa. Isang antigong Diyos-Diyosan. Marahil sa panahong imot na ng lahat. Natitiyak ko ron na naroon pa yun hanggang ngayon. Ano ang ginawa ninyo? Nabot kami ng gutom. Nakahanda akong ipasa ng gutom sa mga ganang pagkakataon. Ngunit, hindi ang aking kasamang giya. Nagluto siya sa loob ng kuweba at alam mo ba kung anong ginamit ng mga ito? Huwag ninyong sabihin. Ang sungay ng Diyos-Diyosa. Hindi ako makapaniwala. Ganyan din ang nasabit ko na nakita ko nagdulinas ng isang sungay. Halos ko din na nga na makita ko ang ginagawa niya. Kaagad ko naman itong nabawi sa apoy. Ngunit, labis akong nagilalas na matuklasan yung may nakasaksak ng ano sa loob ng isang sungay.
iyon pala ang dahilan kung bakit may bilis sa Pilipinas. Ang mga dokumentong ito. Ang mga dokumentong ito na nakabalot pa sa pagkik. Pagila-gilalas. Sadyang hindi inaasahan. Marahil ay nasiyahan na kayo sa kanyang sagot. Napakagandang salaysay! At hindi ka nakataka kahit kagila-gilalas dahil ang kasaysayan ay puno ng kagila-gilalas na pagtuklas. Mga pagtuklas na hindi produkto ng isang metodikal na paraan upang matuklasan ang katotohanan, kundi bunga ng swerte o aksidente. Kung gayo'y walang dahilan para tapunan ang aking tao ng titig na puno ng pagmawalit at pagbuyang. Kung sadyang historiador ang inyong tao tulad ng ipinalalagay niya, mauunawaan niya ang pangangailangan ng iba pang pahayag o sangguniang ang magpapatibay sa kanyang salaysay. At kaninin magmumula. Nang taong din yun, 1912 kapasukan, dinalaw ni Merton L. Miller, hepe ng sangay ng teknolohiya ng Castellana para mag-imbestiga. Nakakangko niya ang sinasabing bilan ng mga bato. Pinong Miller. Diyan ako. Wala ni bakas ang inukit na hayop na may anim na paa. Baka may nakakuha no siguro. Hindi naman kumukatak-taka dahil hindi naman ko napakaligid na lugar na ito. Saka may mga kahoy at magsasaka nito nagawin ito kayo namamalit ng ibon. Sabi niya napakabigat ng ribulto. Baka pinagtulong-tulong ang kumbuate. Kundi isang kayo nagluto. Hindi ko yata sa pagkakatanda ko. Katakot-takang kailangan pa nilang magluto. Ngayong isang oras lamang na maglalakad ay mararating na agad nila ang pinakamalapit na bahay. Maraming salamat. Hindi ko kayo. Sa palagay ko ay walang tinukit na hayop dito. Tulad ng sinasabi nila. Pinong Miller. Pinong Miller. Hindi ko pala rito. Nakaliw pala tayo ng pasok sa kabilang bahagi pala ng kuweba. Tanda ko nag-yung ka na ng laking papang bunga ng kuweba na pinasok namin. Baka naroon. Dali na ko. Baka naroon sa gawin ron. Haliw kayo. Sumunod naman kayo sa akin, Pinong Miller. Direo! Dito po, Pinong Miller. Nandito na ako. Ayon kay Ginoong Miller, mas pinaniniwalaan niyang ang mga dokumento ay nasa kamay ng taong nagpadala nito sa Maynila sa isang paraang ayon kay pagkakataon. Kaya inimbento niya ang kwento tungkol sa sungay ng hayop ng Diyos ang nasa kuweba. Maraming pagkakamali ang mga dokumento, kahit sa paggamit ng sinaulang titik o alibata.
Halimbawa, ang mga dokumentong ito'y hindi gumagamit ng pudpit, gaya ng nakaroyan upang tukuyin ang patinig ng tambal ng katinig. Wala rin ditong titig na katumbas ay na. Paano niya ipaniliwanag ang pagkakabanggit sa Ibong Adarna? Ang Ibong Adarna ay isang oregong Espanyol na isinalinlawag sa Tagalog. Nangangahulugan ang mga dokumentong ito'y hindi isinulat bago dumating ang mga Espanyol. Sa makatuwid, anong gusto ninyong palabasin? Ang mga dokumentong ito'y huwad at walang saysay. Pepe, may katotohanan ba lahat ng kanyang sinasabi? Marami pang manuskritong ipinasa si Jose E. Marcos sa pambansang aklatan at museo ng Pilipinas. Kabilang na dito ang mga antibong mapa, lumang kalendaryo, koleksyon ng alamat, at manuskritong pagkasaysayan. Lumalalim na ang iyong pananaliksik. Marami ka na natutuklasan. May kikwento ako sa'yo. May isang binata. Idolo niya ang ama niya na mabait at matalino. Kaso, sinumangbalan na namatay. Sa burol, nalaman niyang may ibang pamilya ang ama niya. Hindi siya makapaniwala. Nagbalita siya na may mangyayaring gulo oras na dumating sa punerarya yung isang pamilya. Hindi nga nakadalo yung kapit at mga anak nito sa tatay niya. May lilibing na, kinausap siya ng ina niya. Ito, ang sabi, ang ama niya ay kailangang ilibing ng tunay na pamilya nito. Ang kasaysayan ay hindi parang damit na madaling hubarin at palitan. Hindi ba mas mabuti pang mawala ng saklot kaysa magdamit ng marangal hirap naman? Hindi mo pa nararanasan ang mabuhay ng nakaupan. Huwag kang padalos-dalos at huwag kang padadala sa iyong damdamin. Ang bata sa kwento mo, mas mabuti bang habang buhay na siya maniwala na siya ay isang iibig mong anak? Mahirap sagutin. Kung ako ang babagay sa kwento mo, magiging malaki ang pagkaranggal ko. Hindi dahil natuklasan ko na ang katotohanan, kundi kay tagal ko palang namuhay sa kasinungalingan. Ano magiging palagay mo sa iyong ama? Kailangan ko siyang palalain muli. Ngayon wala nang piring ang aking mga mata. Matitignan ko na siya ng buong buo at sa gitna ng liwanag, makikita ko ang lahat. Ang buhit sa kanyang mukha, ang mga pilat, ang mga mancha sa balat, ang tunay ng hugis. Tunay ng hugis na maaaring noong hindi pa sapat ang liwanag na nakatutok sa kanyang anyo ay hindi ko gaano pagmasdan. Kaya maaaring pangarapin ko siya. At sino makapagsasabi, baka sa kabila ng mga matuklasan ko'y higit ko siyang mahalin. Igalang at ipagmalaki. Sana nga hindi ka nagkakamali. Pagpalain ka sana ng anumang mabuting lakas na gumagaway sa iyo para matuklasan mo ang katotohanan. Ikinuon ko ang pagsisiyasat sa kodigo ng Kalantiaw. Saan nanggaling ang mga dokumentong pinagmulan o ng mga batas? Natuklasan kong ito'y kabilang sa mga dokumentong ipinasa ni Jose E. Marcos sa isang magalang-galang na eskola at mananaliksik ang kasaysayan ng Pilipinas. Ang Amerikano kapatnugot ng 55 volume ng mga dokumento tungkol sa 300 taong kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng Espanyol. Ang dating direktor ng Aklatan Museo ng Pilipinas, si Dr. James A. Robertson. Naging madala sa pagsusulatan namin ni Ginoong Marco sa nang manggitin niyang nasa pag-iingat niya ang ilang mahalagang dokumento. Lubang malaki ang interes ko sa kahit anong dokumento makapagpapatibay sa kasaysayan ng Pilipinas. Ginagalang kayong iskola. Kahit anong dokumento ay tatanggapin ninyo. Dapat ninyong unawain na sa loob ng 300 taon ng bayang ito'y sinakop ng mga Espanyol. Ang kamalayan nila inuparaan ang kaluluwa nila ay sinitila, ang nakaraan nila ay pinura. Ngunit may mga pasubali at pagdududa sa mga dokumento na binibigay nila sa inyo. Hindi nyo man lang ito kayo nilatis. Ang layunin ko'y tipunin ang lahat ng kasulatan at dokumentong matatagpuan. Yan ba ang gawain ng isang kagalang-galang na historiador?
Ang bayang ito ay nasa bingit ng pagunlad at ang mga ganitong dokumento ay madaling wasakin ng panahon. Ang pagtitipon sa kanila sa lalong madaling panahon ay gawain hindi makapaghihintay. Maraming salamat sa inyong kontribusyon. Katakatakang ipinagwalang bahala ni Dr. Robertson. Isang ginagalang iskola ng mga pagdududang ito ng mga eksperto tungkol sa mga kontribusyon ni Jose y Marco. Noong 1917, inilathala ni Dr. Robertson ang isang artikulo tungkol sa istrukturang panlipunan ng mga sinaunang Pilipino. Ito ang siyang naging batayan ng mga historiador tungkol sa maraming mitos sa kasaysayan ng Pilipinas bago dumating ang mga Espanyol. Halika, Concepcion! Tignan mo itong pinadala ni Dr. Robertson sa akin. Panibagong libro na naman. Kundi sulat ay libro na tatanggap ko mula sa kanya. Ano bang libro yan? Hindi basta-basta libro. Kaya ba kagabi na natili na naman bukas ang ilawan dito? Hindi na nga ako pumasok kasi subsub ka na naman sa pagbabasa. Ito ang binabasa ko. Basahin mo. The Pacific Ocean in History. The H. Moore Stephens and Herbert E. Bolton, New York, 1970. Eh, hindi naman pala kay Dr. Robertson eh. Kala ko parang isa Hindi nga Dr. Robertson ang libro. Pero may sinulat siyang artikulo dito. O ito. Sa kayusan at ideya ng mga lipunan tungkol sa mga batas ng sinaunang Pilipino. Sinali din na dito ang matandang kodigo penal ni Calanchao. Alam mo ba kung saan niya binata yung mga impormasyong ito? Sa mga manuskritong ipinagkaloob na sa kanya. Sila sa Antiguas, Leyendas de la Isla Negros ni Padre Jose Maria Pabon. Mga matatandang kasulatan tulad ng mga ipinapakita ko sa akin noon. Oo, kabilang sa mga kasulatang yun ang pinagkaloob ko kay Dr. Robertson. Kaya naman, pinapulihan ni Dr. Robertson ang pagiging masigasig ko. Malaki ng pasasalamat niya sa akin. Kaya ka naman pala tuwa. Hindi. Higit pa doon. May isip ko ba ang nararamdaman ng isang taong may idolo? Alam mo ba ang pakiramdam kapag nahigitan mo na nagawa ng yung idolo? Alam mo, Pepe, ito minsan napakahirap mong kausap. Napakabilis tumakbo ng isip mo. Pwede bang linawin mo ang gusto mong sabihin? Kilala mo ba ang idolo ko? Si Rizal? Si Jose Rizal. Pinasok ka ba ng hangin yung tuktok mo? Paano mo naman malalampasan si Rizal? Gawa ko na. At ang artikulo ito ni Dr. Robertson ang patunay. Eh, nung araw kasi, tinangka ni Rizal yung magsulat tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas bago dumating ang mga Espanyol. Ngunit, ang nagawa niya ay anatosyon lamang ng isang lumang libro mula sa isang historiador na Espanyol. Eh bakit kasi hindi siya nakasulat ng sarili niyang kasaysayan? Eh, dahil wala siyang mga dokumento, gaya ng natuklasan ko, gaya ng kodigo ni Calanchao na kasama sa manuskrito ni Pabon. Paano mo ba kasi nakuha yung mga manuskritong sinasabi mo? Hey, gandang tanong! Makinig tayong mabuti mga kaibigan. Binigay noon sa akin ng isang matandang kusinero sa simbahan ng Himamaylan. Kapanapanapit na kwento naman ito! Nakuha raw niya sa pagkakagulo noon sa Himamaylan taong 1899 sa pagkakatanda ko. Diyos ko! Si Pan! Nasusulat! Sinusulat mo na ako si Pan! Nasa mga bala ng bagay yung pinagkukuha! Nakuha ng bawas sa isang masilig! Ano ko mabigat? Ano ba ito? Inilok niya sa akin ng mga kusilatan. Ako gusto din niyo na lahat ng yan! Yan lang naman pala naman sa kung muna kami na hindi ko naman maintindihan ang pagkakasulat! May iba ko bang kasilatan na tulad nito? Hindi ko alam! Pero marami pa po sa simbahan ng mga kasulatan. Pero wala pa akong nakita tulad yan eh. Parang kinahit naman ako pagkakasulat. Wala na po talaga para sa kanya. Naisip lang dahil ito sa akin dahil narinig daw na mahilig ako mag-ipon ako at mga papeles. Iaanin ko naman ako yan. Hindi ako maaanin dahil hindi ko naman mabasa ang sulat. Alam ko na ho! Hindi na yung sulat. Ito ba na lang ho sa akin. Paalam po! Halika! Halika! Kaya lang, mga kasilatan ito. Kakaiba ang mga isip na letra. Ano
sagutin ko ano mga nakasulat doon? Hindi niya maunawaan. Ngunit pinakita na sa akin, agad kong nakilala ang matandang titik na nakasulat ito. Isa na namang napakagandang kwento. Pero taliwas ito sa kwentong pinaniniwalaan ng mga historiador. Ayon na rin sa pinulungan sa Negros, kasama raw ang ama ni Marco sa lumusot sa simbahan ng Mamayolan sa gitna ng kaguluhan ng 1899. Nasaan na ba yung matandang yun? Yak na sa kanagol! Oo nga, baka may mga lamang alahas at dito ang pauli na yun. Sayang naman to sa kanya lang magpunta. Ihanapin natin. Huwag dyan! Dito, may lamang undahan, ka. Ano ka ha? Oo. Saan ba kayo nanggaling? Bilisan niyo! Doon tayo tumatawin sa Martino. Tiyakin niyo ang ligtas. Lahat ng mga dala niyo, ha? Bilis! Isang baon na naitakas nila. Wala nila yung mahalagang bigas sa sarapin ang laman nito. Ako tumingin. Sabi ka, tulungan niyo akong bumalik ng baon. Bilisan niyo! Dahan-dahan tayo mamaya sa tubig, baka tayo madulas. Bilisan niyo! Bilis! Dahan-dahan! Uy! Ano ito? Ang bangon! Ano mo? Sa tuloy na baon ng pabasa ng tubig. Bigat ang bigat. Bakit biglang bumigat? Hindi yata hirap sa laman nito. Hindi rin sa lapit. Isa natin. Sa lapit. Abaw! Mga papeles ng pala. Mga luma kasimutan. Ipinangin ko ang buhay ko para sa mga walang silver papeles. Ano kayo? Tulungan niyo ako iligpit ito. Tulungan niyo ako. Sayang ang pagod ko. Kabilang sa mga kasulatang iyon at sobre iyon ang Las Antiguas Leyendas de la Isla Negros ni Padre Jose Maria Pabon. Wala rin taong nagngangalang Jose Maria Pabon na siyang sinasabing sumulat ng mga dokumento. Isang sa mga kalan. Ang akdang ito lamang ang pinagmulan ng Kodigo ng Kalansya. Nakalapunay na tinakding parsipikado. Eh, sino si Kalansya? Itatanong ninyo marahil. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, kilala ng bawat estudyanteng Pilipino sa Kalansya. Ipinagmamalaki ng lahat ang kanyang kodigo ng mga batas na sinasabing umiral noon sa pulunang panay mula 1150 hanggang 1433.
niyong uli upang matiyakin sa iyo ang sabi ng totoo. Doon! Pugo, hindi ako yun. Hindi ko po magagawa sa ating dato yun. Kita-kita ko po siya. Walang pahitulog na pumasok sa tahanan ng aling Gulatain ninyo ang taong yan hanggang sa mamatan! Pugo! Ah! Ah! Inaamin ko. Humihibig ako sa kanya. Ay! Nalito ako! Pumayag ako na makipagtanan sa kanya. Patawarin ninyo ang pagtataksil ko sa ating dato! Ako'y nalitin ng babaeng yan sa 12 pagdinog ng buwan! Bisa! Wala siyang pakundangan kung magsalita. Malulupit ang karataw ang sinabi niya sa akin. Pawang katotohanan lamang po ang lahat ng iyon! Ako'y naman nahiya sa harap ng aking mga apo. Wala siyang pagkala sa tulad namin na sa katanghalian ng buwan. Ngayon din, siya ay itali sa malaking puno at parat sa mga langga. Ayoko! Balikot! Ito ang akyat! Akyat ka! Tawag niyo ako, ibaba niyo ako rito! Ibaba niyo ako rito! Ibaba niyo ako rito! Nagsisinungaling siya! Hindi mo ako yun! Sinasabi ng mga bagay na yan upang pagtakpan ang kanyang pagkakamali! Mahihintulog ka pa sa bayang ito ang pagsisinungaling! Hindi! Lumog siya sa kumukulong tubig. Lord! Lord! Nawali po ako! Hindi ko na po uulitin! Hindi ko po sinasadya! Mapag-ibot ang taong yan! Kailangan ng ibalik ang palay na kanyang inutang! Itapon ang taong yan sa mga buwaya. Hindi! 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 Huwag po! Huwag po, mahal na dato! Kapag po ako sa aking tao, hindi ako nakikiamit! Hindi totoo! Hindi totoo! Binibito nila sa akin! Patuhin siya hanggang sa mapatiran ng hininga. Malupit kayo! Malupit ang inyong batas! Ang kalupitan ay likas lamang sa mga sinaunang pamahalaan sa alinmang panig ng mundo. Hindi ka ugalian ng isang Pilipino ang gawain ito. Siyang tunay. Lubhang kakaibang takbo ng isip niya. Si Jose y Marco lamang ang nagpapalagay na likas na malupit ang batas noong unang panahon. Pero kung susuriin mo ang muli, lubhang katakataka ang labis na kalupitan ng mga batas ni Kalanchao. Parang taliwas ito sa mga katangian ng katutubong Pilipino. Ayon sa kaugalian ng mga Pilipino, kahit ang pinakamabigat na kasalanan ay nalulutas sa pamamagitan ng pagbabayad ng putaw o paglilingkod sa pinagkasalaan. Hindi ang bigat ng parusa, katakataka sa mga batas na ito, kundi ang walang pagkamanggang kalupitan. Katalogo ito ng parusa na parang talaan ng plantasya ng isang sadista. Alam ba ninyo, ilang henerasyon ng mga Pilipino ang naniwala na ang mga ninuno nila ay napailalim sa ganitong malupit na sistema ng batas? Hindi! Iwanan ninyo ako! Huwag ninyo ako lipakin!
kasaysayan. Binigyan ako ng pangalan ng isang limot siyang karaan at nabigtag ko. Noon ako isinilang, isang kapagalangan. Bagong antiko ang butot naman. Nagpasalin-salin ang sumalulat at mga bibig. Binihisa ng talagang at buong pangalan. Datubin ni Hara Kalantyaw! Silang daw ng 1,410. O may sira kabeheng na gula. Ang ating pinulong Muslim ng Panay, nagpuno sa gulang na 16. Sabi ng Baray Lakantiyaw ang tunay kong pangalan, ngunit pag ninyong pagtakan, ako'y may naiwang kaispan. Ha! Mula sa sariling tila at salita. Nakapanginibabaw ang batas sa lahat ng tao. Nagpatuloy ang buhay kong hirap. Naggawa ng Pangulo ng Republika ng Orden ng Kalantyaw sa mga hukom bilang papuri sa aking alaala at pangalan. Ginawan ako ng selyo at doon sa sinasabi nilang bayan mo sa aklan, isinulat sa tanso ang aking kodigo. Ako'y pinuhin kasing talino ni Solomon, kasing tapang ni Genghis Khan, at kasing husay mabuno ni Asoka. Ay! Bakit ngayon wala akong anino? Sumasmundo pa ako sa tubig. Hindi ko makita itong aking ulo. Iunting naglalaho itong aking katawan. Pati kaluluwa at pangalan. Ay! Bakit ba ako nilikha? Ay! Ang mga dokumentong ipinasa ni Jose E. Marcos sa pambansang Aklatan ay sinadya ang manlalang. Wala silang anumang halaga sa kasaysayan. Walang kahit na anumang ebidensya na minsan may isang pinurong Pilipino na nagngangalang Kalantyaw. At ang sinasabi mo ni Kalantyaw ay noon lamang 1914 ginawa. Bakit nagawa ni mga tao na yun? Tagal ko itong pinag-isipan. Tiyak na hindi dahil sa salita. Walang kahit na anong ebidensya na minsan pinagkakitaan niya ng malaki ang mga dokumento nito. Hindi rin niya tinawag ang kanyang pangalan sa mga dokumento. Kung gayon, hindi rin personal na katatugan ang nagtulak sa kanya para gawin ito. Kung gayon, ano? May paggalang ako sa nakaraan at sa mga bayani nito. Dahil sa kanya ang simula ang lahat. Siya ang nagbunsod sa akin upang umalawat sa larawan ng kasaysayan. Kilala niyo lahat ang tinutukoy ko. Si Jose Rizal ang aking tokayo. Si Rizal ang ating pambansang bayani, ang aking unang idolo. Na masasabing siya rin ang nagbunsod sa akin upang gawin ang lahat ng ito. Kalagitnaan noon ng ikalawang hati ng siglo XIX. Dumarami ang mga Pilipino dumaray sa Espanya para mag-aral. Ikinabalisa ito ng mga Friday dahil alam nila sa Espanya maaaring mawala ang pananampalataya ng mga kapatawang ito at maaari din silang matuso sa mga ideyang liberal na palsak noon sa Espanya. Ngunit mamamanib para sa patuloy na pananaw dito sa bansa. Huy! galit. Na dumadating pera mo, ano? Pinakapos ka na naman. Hindi. Nag-iinit lamang ang ulo ko sa tuwing mag-isip ang kadalas na panlilibang sa atin ng mga Mriley. Pati yung nagkala nila sa mga diyaro sa Madrid tungkol sa
sanay. Yan naman ang lagi nilang sinasabi na ang mga Indio raw noong araw bago dumating sa ating bayan ay mga disipilisado. Pinuputya nila pananamit at pangustobre natin. Mga hayop kung tayo tuwing nila. Kaya nga naisip ko, kailangan natin isulat ang ating kasaysayan ng panahon bago nila tayo sa kupit. Kailangan may ipakita natin kung anong uri ng sibilisasyon meron tayo. Napakalaking gawa rin niyang iniisip ko, Pepe. At sino naman sa palagay mo magbuo ko ng panahon para dyan? Tayo! Patunayan lang natin na pawang kasinungalingan ng pag-aalaghaing ginagawa nila sa atin kung may ipapakita natin na hindi tayo mga barbaro bago sila dumating. Kayo na, ipinapin na din nila. Alam mo, tuloy na lang natin eskrima. Hey! Wala na rin ang mangyayari kung lahat ng Pilipino ay katulad mo. Magsama kayo ng mga Friday! Talo kita. Tuwag mo pa akong bago. 22 taon ako nang simula din sa kanyang bahay. Ang tinutukoy ko ang kanyang anotasyon noong 1888 sa akalat ni Dr. Antonio Demonio, ang sucesos de las Islas Filipinas. Do'y tinangka ng sinatin ng kasaysayan ng Pilipinas bago dumating ang mga mananakop. Pinagtanggol niya ang mga sinaunang Pilipino. Giniin niya ang mataas na pagpapahalaga ng mga katutubo, lalong-lalo na yung may kaugnayan sa pamilya. Ipinakita ng sa halip ng unlad, nabawasan ang populasyon ng mga Pilipino at nabansyon ang kanilang sinaunang kakayahan sa paggawa ng barko, pagmimina at pagsasaka. Kabilang sa kasulatang iyon ang naghatid sa kanya sa bagong bayan. Taon-taon ay tumagas na ang hari ng Espanya ng 250,000 piso para sa pangangasiwa sa Pilipinas, para sa sarili niyang katanyagan at kayamanan. Para pa rin tutupulin ang kanyang konsensya na siya rin sa kanyang sarili ang natakda. Sumunod, kapalit naman ito ang kalayaan ng mga Pilipino. Ipinagkakaloob ng mga Pilipino ang kanilang ginto, dugo, mga anak, upang may pagpatuloy na kaya ang kanyang mga biglaan at mapanatili ang paggana sa kanyang Manila. Ipinagpalit ng mga Pilipino ang kanilang pagbasang relihiyon, ang kanilang kasaysayan, ang kanilang gawi at kaugalian. Fano! Buhay ang may pinalit ni Rizal para sa ating kaluluwa. Walang halaga ang anumang kontribusyon ko sa kapakilaan ng kanyang bigay. Ngunit saan natin nakakilapin ang patunay sa nakaraang kasaysayan ng mga Pilipino? Sa lalim ni Tangere, sinimula ko ang inarawan ang kasalukuyang lagay ng aking bahay. Binuksan na pagtatang ang iyon ng aking mata na bago ko ipagpatuloy na ipakita sa inyo ang ibang larawan ng ating bayan, kailangan ko munang ipakilala ang nakaraan upang mahusgahan natin ng mabuti ang kasalukuyan at masukat ang aming nalutun natin sa loob ng 300 taon. 300 taon! Ay, 300 taon ng napakadilim ng daan. Wala tayong malilingong kasaysayan sapagkat tayo silakop, nilugay, kinutya, Pinalimot ang mga mananakot o ating nakaraan. at pinaghiwala tayo mga Pilipinas ay bayan ng tamad. Walang kinabukasan ng tumaw. Na kailangang sagipin ng mga mananakot upang umunlad. Doon naglagaglag sa isip ko ang pangangailangang muling tuklasin ang nakaraan. Ang ating maringal na nakalipas. Bago! Maging ang kapalit nito'y kamatayan. Huwag mong kaladkarin ang pangalan ng isang dakilang tao sa iyong krimen. Ginagamit po kayo ng taong ito para sa kanyang kaligtasan! Siya ang aking unang idolo. Ipinagpatuloy ko lamang ang gawain pinasimulan niya. Ang ginawa mo'y pagmamalapis sa kanyang layunin. Si Rizal mismo ang nagkaroon ng pagmamalapis sa pagmakakilala sa mga Pilipino. Ang ipinagtanay panatili. Subalit kailangan natin ang panatili. Kailangan natin ang pangarap. Ipinagkait sa atin ang mga mananakot ang katotohanan kung
Tumagi tayo ng mga mito at alaman. Hinagawag tayo ng pananalig. Kumuhay tayo ng mataas sa ilang aking ginawa. Ang mga nilikha mo'y kasinungalingan. Maraming taon na kailangan bilangin upang malimot silang lahat. Binigay ko ang mga bagay na hinahanap ng lahat. Mapanig si Bensasyon, kalikan ng batas, kalendaryo, mga kasunatan, mga pinagtagpit-tagping gunita para makuha ang walang pagkakiling. Sinamantala mo ang paghahangad ng bayan na magkaroon ng kasaysayan. Ngunit ang inihandog mo'y pawang pagpapanggap at pagbabalang tayo. Kung di ka matapatan ng labis-labis na liwanag, nasisilaw ako. Nadadarang ang aking paningin. Ipinauubayan ko sa inyo ang paghatol. Kayong nasa hinaharap. Kayong binigyan ko ng kahapon. Pumatay. Isinilang ako noong isang Setyembre, 19 September, 1863. Nagtapos sa Ateneo de Municipal. Nagsilbi bilang gulong insular noong 1903 hanggang 1910. Matapos kumuha ng espesyal na kurso sa kemikang pang-industriya at agrikultura sa Universidad ng Santo Tomas. Namatay noong 22 ng Oktubre, taong 1963 sa edad na 80. Ako, si Jose E. Marco, natin ko ang aking kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas na ating bansa. Ikinararangal namin ang iyong tagumpay. Napakahalaga ng iyong mga natuklasan. Nang siyasatin ang record sa Ateneo Municipal, walang estudyante doon na nag-aaral na ang pangalan ni Jose E. Marco. Nang siyasatin din ang record sa Universidad ng Santo Tomas, walang ulat na anuman tungkol sa estudyanteng nag-aaral na ang pangalan ni Jose E. Marco. Kahit ang kanyang kalambuhay ay isang malaking kasinungalingan. Kagaya ng bata sa kwento. Natagpuan niya ang tunay na mukha ng kanyang ama. Kay raming ganda nito. Marumi at mapubla na tila naaagtas sa balat. Maligaya ka ba? Dinanap mo ang katotohanan at ang natagpuan mo ay mga kasinungalingan. Hindi ka nasiyahan sa maliliit na ulo ng liwanag. May lumpang madilim ang daan. Ang katotohanan ba'y kawalan? Ang kasaysayan ay di nakaraang walang kinalaman sa kasalukuyan. Hindi mga dokumento o papeles lamang ang kasaysayan. Ito ang nakaraang daladala natin hanggang sa kasalukuyan. Tayo ang kasaysayan. Ang ating wika, pananamit, pagkilos, pag-iisip, pamumuhay. Ang ating pamumuhay. Lahat ito ay kasaysayan. Dito tayo sa Namamatay ang hindi nakikita ang liwanag
ay nagningning sa aking bayan. Kayong makamamana sa liwanag, batiin niyo siya at huwag niyo ninyong limutin ang mga nalugmok sa gitna ng gabi. Thank you.